Sa mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, Kabanata 4, talata 8 hanggang 10. Ang sabi dito, sa pagsasanay ng katawan ay mayroon din pakinabang. Ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagkat ito'y may pangako hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang salitang ito at dapat paniwalaan ng lahat. Dahil dito, nagsisikap tayo at nagpapagal, sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga sumasampalataya. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. So, nandito ako sa namin, yung parang gym sa trabaho. So, wala naman kasi akong schedule ngayon. So, medyo relax-relax lang po tayo. No? So, baka sabihin nyo, hindi ka ba niya magkakaproblema kasi nasa trabaho ka tapos nag-aano ka lang dyan, nag-workout. No? So, wala po ditong problema. No? Ito, tingnan nyo. Ito, tingnan nyo. Meron kaming, ayan, yun, camera. Kita nyo yung camera? Ayan o, camera. Ayan. Tapos, meron din dun sa kabila. So, ibig sabihin, nakikita nila yung aking ginagawa. So, ano lang, no? Ito yung maganda lang sa trabaho ko ngayon. Kasi, tinatawag lang ako kapag merong ipapagawa. Kasi natapos ko na yung ginagawa ko, nag-carpet cleaning na ako. So, waiting na lang ako kung meron papagawa sila sa akin. So, kung wala, dito lang ako, maghahanap-hanap kung anong pwede kong gawin. No? So, dito tayo sa pag-aaralan natin kasi nandito nga ako sa gym namin. Kaya sumagi sa akin yung talata sa Bible ng pagsasanay sa katawan. Kaya yung sinerch ko at ito nga yung nakita ko, yung sulat ni San Pablo kay Timoteo. Nasabi din yung pagsasanay sa katawan ay merong ding pakinabang. Ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagkat ito'y may pangako hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Siyempre, sa physically, napakalaga na iniingatan din natin yung ating physical na katawan. Kasi kung may sakit ka, hindi rin natin magagampanan yung ating mga obligasyon, yung ating calling, yung ating panawagan sa Panginoon, di ba? Kasi kung may sakit ka, paano ka makakahayo, di ba? So, imbes na maging pagpapala ka doon, baka mamaya mahawaan mo pa sila ng sakit mo, di ba? O kaya may yung tuhod mo, no? Kaya kailangan mo ini-exercise din yan, di ba? Buti lang dito sa Canada, may kotse, diba? May sasakyan. Pero kung sa Pilipinas dati, kapag nag-mission ka, pag naasayin ka sa mga bundok, talagang, kaya sa mga bukirin, talagang maglalakad ka. So, kung may arthritis ka, mahirapan din, no? So, napakalaga pa rin talaga na yung physical natin ay iniingatan din natin. Kasi nga, sabi nga, health is wealth. Maraming tao, lalo kahit dito sa Canada, katulad ko, may mga double job. Diba? Pero yung kagandahan na kasi sa double job ko, hindi kayong pagod, di ba? Hindi ka talaga yung pagod, katulad ng ginagawa ko, di ba? So, biyaya kasi ng Diyos yan na ibinigay sa akin. At siyempre, hiningi ko naman din yun sa Panginoon. Sabi ko nga sa isang post ko, ito yung dream job ko. Diba? At least yung time mo, kontrolado mo. Di ba? Kasi pag nagawa mo na yung trabaho mo, waiting ka na lang kung meron pa mga extra papagawa. Ay kung wala naman, so wala, dito lang tayo. So, napakalaga pa rin na hindi natin pinababayaan yung physical na katawan natin. Kasi ito yung gagamitin natin sa pagtugon, sa panawagan ng Panginoon sa atin. Di ba? Yung ating mga obligasyon, yung ating mga tungkulin. Kasi nga, kapag hindi tayo physically fit din, meron tayong mga karamdaman, gustuhin man natin, pero ayaw pumayag ng ating katawan, di ba? Parang ganun yan
gustuin mo man, pero yung katawan mo nanghihina, may sakit ka, may lagnat ka, may trangkaso ka. So, gusto mo man humayo, gusto mo man magbahayag ng salita ng Diyos, medyo mahirapan ka rin. Kasi bakit? Kasi nga, meron kang karamdaman. Pero kung physically fit ka, walang magiging hadlang, 'di ba? Katulad nito, nakakashare ako ng salita ng Diyos, 'di ba? Habang ako ay nag-exercise, nakakapag-share ng salita ng Diyos. So yung physical natin, huwag na kasi natin pababayaan. Totoo, ang Diyos, siya ang Diyos na manggagamot. Pero hindi naman ibig sabihin, dahil siya yung Diyos manggagamot, hayaan na lang natin yung katawan nating magkasakit. Di ba? Hindi naman po tama yun. Kaya nga, paalala rin ni San Pablo kay Timoteo na yung pagsasanay ka sa katawan ay may kapakinabangan. No? Ibig sabihin, mahalaga rin siya. No? Pero siyempre, yung pinakamas mahalaga na pinapaktis natin, ini-exercise natin, hindi lang yung katawan natin, kundi dapat pati yung spiritual na pamumuhay natin. Ano yung pamumuhay na yun? Yung pamumuhay na may kabanalan o pamumuhay na maka-Diyos. Diba? Kasi yung pamumuhay na may kabanalan, dito kasi sa lupa, piniprepare tayo, no? Dito pa lang sa lupa, tayo ay pinapractice na natin. Kasi nga, sa buhay na walang hanggan, kapag tayo ay nasa piling na ng Diyos, ang lahat ng mga nandoon ay mga banal. Di ba? So, dito pa lang sa lupa, kaya nga dumarating tayo sa mga pagsubok, mga challenges sa buhay, kahirapan, no? Minsan mga taong hindi natin, mga taong minamaliit tayo, yung mga taong hindi maganda yung pakikitungo sa atin. Pero isa sa way ng isang pamamaraan yun para tayo ay hubugin, para tayo ay palinisin, no? Para tayo ay isharpen, di ba? Na matanggal din yung mga masasamang ugali natin, yung mga bagay na hindi maganda sa atin, di ba? Yung mga bagay na hindi maganda na nangyayari sa paligid natin, yun yung kasi yung magano sa atin, yung kung saan pa magliliha, yun ang magkikinis, yun ang sa atin yung tayo ay linisin, ba? Pamamaraan yun para tayo ay makapamuhay ng may kabanalan. Kasi pinapractice mo di ba? So hindi mo parang kung sa mga sports, hindi mo malalaman na kung mahusay ka na, kung magaling ka, kung wala kang ka-sparring o hindi mo siya maipapractice, di ba? Sa pamagitan ng mga challenges, sa mga practice na yun, doon malalaman kung humuhusay ka na ba o gumagaling ka na. Diba? Siyempre, kunyari, kung sa sports, diba? Kunyari, sa mga boxing o kaya sa mga taekwondo, no, yung mga physical na laro, siyempre, pag ang palagi mo lang ka-sparring, yung mga kaya mo, hindi ka lalago yun, di ba? Kaya nga sa sparring minsan, kunyari ako dati sa taekwondo, yung division ko ay flyweight. So para makita mo kung mahusay ka, mas maganda pag kinakalaban mo, yung mas mataas yung weight sa iyo. Yung kaya yung mga bantamweight, no, yung featherweight, no. Kaya ang lightweight o welterweight, di ba? Wag mo kakalabanin yung pinweight kasi nga mas mataas ka doon yung bigat mo, di ba? So, para kung gusto mo maging mas mahusay, siyempre, yung kakalabanin mo, yung mas mahusay sa'yo, mas magaling sa'yo. Doon ka kasi talaga mag-i-improve. Pero kung yung mga nakakalaban mo is pareho lang yung level nyo, yung husay at galing nyo, hindi ka mag-i-improve talaga doon. No? Mas mag-i-improve tayo kapag mayroong mas mahusay, mas magaling sa atin na nakaka-sparring mo. No? Ganon din naman sa buhay pananampalataya Kasi kung puro na lang mabubuti, mababait, no, mga mabubuting tao yung nakakaharap mo, hindi natin ma-develop yung yung pamumuhay ng kabanalan, di ba? Kunyari, yung temptation, hindi mo sasanay sa sarili mo sa kabanalan kung walang mga temptation na dumarating sa atin, di ba? Yung mga tao nagpapainit ng ulo natin. So, hindi mo maano yung paano mag-self-control. Diba? Yung mga kayabangan minsan, no? Hindi natin mapapaktis niya yung humility. Diba? Kasi minsan, pag may tao nagyayabang sa atin, ikaw naman gusto mo rin magyabang kasi ayaw mo rin magpatalo. Diba? So, dito, sinasabi dun, yung
yung pagsasanay natin sa physical dito sa mundong ito, lahat kasi ng mga bagay sa mundo ito may tempo, ano kasi yan hindi panghabang buhay. No? Ibig sabihin, may hangganan ang lahat ng bagay sa mundong ito. Kahit na yung katawan natin, nagsasanay tayo, no? Nag-exercise tayo, siyempre, habang tumatanda tayo, nagiging humihina pa rin talaga yung katawan natin, di ba? Humihina pa rin yan eh. Pero siyempre may malaking tulong sa physical natin. Pero siyempre in reality habang tumatanda tayo, may mga changes talagang nangyayari, di ba? Yung flexibility mo hindi na rin ganun accurate, di ba? Medyo konting galaw mo lang, medyo may lumalagatok-lagatok na, di ba? Dito pinapakita niya yung pagsasanay na dapat pinapractice natin kung tayo ay nagsasanay sa physical nating katawan kasi gusto natin na medyo fit tayo, no? Fit yung katawan natin sa trabaho o sa ano pa man mga bagay. Iba kasi pag fit ka talaga di ba? Kahit naman sa mga trabaho, sa military, sa police, di ba? Siyempre kung pulis ka tapos may snatcher tapos hahabulin mo kung malaki yung tiyan mo di mahirapan kang habulin, di ba? So, kailangan fit talaga. Ganon din naman sa trabaho minsan, di ba? Kung mekaniko ka, tapos malaki yung tiyan mo, minsan yumuyuko ka, umuupo ka. Minsan, naiipit yung tiyan mo. So, minsan, mas dali ka mapagod kasi bakit? Kasi nga, o ganon din yung tuhod natin. Kasi minsan, pag naka-squatting yung trabaho mo, di ba? Medyo nangangatog na yung mga tuhod natin. Kaya dito, sinasabi ni San Pablo kay Timoteo na yung pamumuhay na may kabanalan, ito talaga yung pinaka-importante sa lahat. Kasi bakit? Kasi ito yung magdadala sa atin, hindi lang sa mabuting katayuan, hindi lang sa mundong ito, kundi pati pa doon sa darating. Sapagkat ito may pangakong hindi lamang para sa buhay na ito, ngayon, kundi may maging sa buhay na darating. Kasi may pangako ang Diyos na ang tao na nasa sa buhay o namumuhay na maka-Diyos, may kabanalan, ay maghahantong ito sa buhay na walang hanggan. No? Yung kapiling ang Diyos. No? Tanda natin, dalawa yung buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan na may kaparusahan at yung buhay na walang hanggan na kapiling ang Diyos. No? So, dito makikita natin, totoo ang salitang ito, dapat paniwalaan ng lahat. Dahil dito, nagsisikap tayo at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga sumasampalataya. Kaya nga doon yung pagsisikap diba? Nagsisikap tayo. No? Na hindi naman ibig sabihin na hindi tayo nagkakasala. Nagkakasala pa rin tayo diba? Habang tayo pero tayo namumuhay sa mundong ito, pero yung nagsisikap tayo Importante kasi sa Diyos na yung desire ng puso natin diba? Nandun yung desire natin na talagang magbago, diba? Hindi man natin siya 100%, at least nakikita ng Panginoon, nandun yung desire ng puso natin na makasunod sa kalooban ng Panginoon. Diba? Tayo kasi lalo na yung mga sumasampalataya sa Kanya kasi ang ating Panginoon, siya yung ating tagapagligtas. Sabi doon, nagsisikap tayo at nagpapagal. Di ba? Yung pinagsisikapan talaga natin. Kahit minsan parang yan sa sports nga, di ba? Talagang nagsusumikap ka na na kahit na yung unang laro mo, talo ka, hindi ka tumitigil. No? Ibig sabihin, pag susumikap mo, hindi ka tumitigil. Constant pa rin yung yung practice mo. No? Kasi umaasa tayo na darating ang time, hindi tayo mananatiling talunan sa laro, di ba? Kundi makakamit natin yung tagumpay. Ganun naman talaga Diba? Kasi hindi ka dapat tumigil Nandun yung pagsusumikap po pa rin No? Kahit ilang beses na natalo, no? Pero dahil nagsusumikap pa rin, makakamit mo yung tagumpay ng buhay. Ganun din naman sa buhay, di ba? Kung tayo ay mahirap, pag tayo ay nagsusumikap, darating din ang time talaga. Pag nagsusumikap ka, nandun talaga yung paghihirap, yung pagtitiis, yung pagpapagal. Part kasi talaga ng pagsisikap yun Diba? Kaya yung pamumuhay ng kabanalan, hindi madali yun. Talagang mahirap yun Pag susumikapan mo talaga yun, nandun talaga yung mga sakripisyo, no? Marami kang mga bagay na dapat kalimutan, isang tabi, kasi kailangan mong i-focus yung sarili mo,
sa pinaka-importante, yung pinakamahalaga na tinatarget mo, dahil yun ang gusto mo mangyari sa buhay mo, talagang pinagsusumikapan mo yun, ano man yung mangyari, gagawin at gagawin mo ang lahat ng paraan, lahat ng yung makakaya, makamit lang yung bagay na iyong pinagsusumikapan. So, yung pagsumikapan natin, siyempre, yung tinuturo ng Panginoon, kung paano tayo mamumuhay ng may kabanalan, mamumuhay tayo ng makadiyos. Diba? At ito ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, at ito ay iyon ang inaasahan ng bawat mananampalataya. Kasi ang ating tagapagligtas, walang ibang ating Panginoong Hesus. Diba? Na kung tayo ay mamumuhay na makadiyos sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang kalooban, sa pagsunod ng kanyang mga salita, yung pag-pray din natin, di ba? Yung paggawa natin ng mabuti, yung pagsisimba natin, pakikinig ng salita ng Diyos, yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos, yung pagninilay natin, yung pagme-meditate natin ng salita ng Diyos, napakahalaga po niyan, na madagdagan yung ating karunungan at kaalaman sa salita ng Diyos. Pero siyempre, napakahalaga na maunawaan natin ito at maunawaan lang natin yung salita ng Diyos kung ito'y ating isinasabuhay. Kasi maraming tao nakikinig lang ng salita ng Diyos pero hindi nila lubusang naunawaan yung salita ng Diyos. Kasi bakit? Kasi hindi mo nakikita sa buhay nila. Kasi ang tao na talagang naunawaan nila yung salita ng Diyos, nandun yung pagsusumikap talaga nila na maisabuhay yung salita ng Panginoon. At kung ating itong gagawin mga kapatid, alam natin hindi ito masasayang kundi ito yung magdadala sa atin talaga sa buhay na walang hanggan. So yun lamang mga kapatid, ano man po yung tinitiis natin, ano man yung mga persecution, minsan yung kahirapan, tinitest ka lang na kung gagawa ka ba ng masama para lang malagyan ng laman ang tiyan mo, diba? Para anong gagawin mo dahil sa kahirapan mo, ikaw ba ay magiging kurap, gagawa ka ba ng masama para lang yumaman, diba? Pero kung nagsusumikap tayo sa kabanalan, talagang nandun pagtitiis, kasi alam nyo, mas madaling gumawa ng masama para yumaman diba? Mas madaling yumaman kung sa pamamagitan ng paggawa ng masama diba? Madali lang Pero yung yumaman ka sa matuwid na pamamaraan, yung talaga pinagsisikapan mo, talagang paghihirapan mo, marami kang sinasakripisyo, di ba? May mga bagay na kailangan mo, pero minsan sinasantabi mo kasi ito yung mas importante, Parang yung mga bagay na minsan pinahalagaan mo sa buhay mo. Kaya nga sabi ng Bible yung mga bagay na pinahalagaan natin sa buhay na ito, yung siyang mawawalan di ba? Kung masyado natin pinahalagaan yung buhay natin, tayo doon tayo mawawalan tayo yun di ba? Kasi pag namuhay tayo na may kabanalan, makadiyos, talagang iiwan natin yung sarili natin. Yung mga bagay na gusto natin, iiwan talaga natin. Kasi ang gusto natin ngayon, hindi na yung gusto natin, kundi masunod natin kung ano yung gusto ng Diyos. So yun lamang mga kapatid, at nawa ay patuloy ang Diyos magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.